Magandang araw, ito ang pangalawang pagkakataon na maghanap ako ng ubod ng buo na aking iulam. Tingnan natin ngayon kung makakuha ba ako ng ubod ng buo o hindi. Ang mga buo ay tumutubo ito malapit sa daluyan ng tubig kaya dito na ako dumiritso sa sapa na natuyo dahil matagal na walang ulan. Ito yung daluyan ng tubig tapos meron na ako ditong nakita na buo. Kaya lang meron na siyang bunga. Kaya hindi ko na ito kunin, maghanap na lang ako ng walang bunga. Nagpatuloy pa ako sa paghahanap at marami ako ditong nadaanan ng mga halamang gubat. Ito ang bulaklak ng bangbangon, makain rin ang laman ito. Ang lasa nito ay parang lumbon kaya lang nakabaon sa lupa ang kanyang laman. Ito ang porma ng kanyang mga katawan, para lang talaga siyang lumbon at saka yung dahon niya parang lumbon lang talaga. Kaya lang ang laman nito ay nasa ilalim pa ng lupa, kailangan pang hukayin. Kaya pinangalanan ito na bangbangon na ang ibig sabihin ay hukayin. At sa aking pagpatuloy ay may nakikita ako dito na mga matataba na bagtok na magagamit ko na pangtrilis sa tinatanim ko na mga gulay. Ito yung normal na sukat ng bagtok at ito namang isa ay napakataba Napakataba yung mga bagtok dito. Libre na ang pangtrilis sa gulayan. Yung mga gulayan na nakikita ako sa YouTube ay binibili pala nila yung mga trilis na ginagamit nila. Pero dito libre lang at ang dami pa. May nadaanan din ako dito na mga kalambaw na namumunga na kaya lang hilaw pa. Ito ang pagkain ng mga malalaking daga sa gubat na tinatawag namin na takubong. Kapag ito ay mahinog na, pwede rin ito kainin ng tao. Ang lasa nito ay matamis na maasim. Para din siyang lasa ng lumbon. Ang porma ng kanyang katawan ay para lang talaga siyang lumbon at ang porma naman ng kanyang dahon ay para lang talaga ding lumbon. Ito ang porma ng kanyang dahon, para lang din siyang porma ng dahon ng lumbon at kung mapapansin niyo ay para lang din siyang porma ng bangbangon, yung kanina na pinakita ko na bangbangon. At sa aking pagpatuloy pa ay may nadaanan ako dito ng mga similya ng kahoy na gimbalod. Ang dami nito, libo-libong similya. Hindi pa nga naubos yung mga similya ng kahoy na ulayan. Mayroon na namang itatanim ng mga kahoy na gimbalod. Magsampol tayo ng isa. Ito, pwede na ito. Pwede na itong ilagay sa seedling bag. Ito ang kanyang puno, matigas na klase ng kahoy. Yan o. Medyo maliit pa siya. Hindi pa nga umabot ng isang dangkal yung katawan niya, yung lapad ng katawan niya. Pero meron na siyang bunga. At meron na siyang mga similya kahit dito sa kaniyang puno. Ito, napakadami. Yan o. Napakadaming similya. At dito naman sa katabi nitong giant fern, ang dami pa rin na similya. Ayan o. Napakadami. Libo-libong similya. Napakaganda. Meron pang fern dito na napakaganda ng porma. Yung nakita ko sa YouTube, parang ito yata yung kinukuha nila na pinangalanan nila na horseshoe. Ito. Tapos binibenta nila. Parang Vietnamese yata yun o basta sa ibang bansa din yun, sa Asia pa rin na bansa. Ang ito yata yun. Pero hindi ako sigurado kung ito ba talaga yun. Ang tataba ng mga abaka dito. Yan. Ito isang puno lang oh. Pero napakalaki. 2 puno. 3 puno. At marami pang puno. Napakataas pa oh. Ito ang mga wild na abaka. At meron ng bunga itong isa. Yan. Ang bintahan ng abaka ngayon, yung tinatawag namin na lanot, 30 pesos bawat kilo. Kakaibang hugis rin ang bato na ito. Dahil meron siyang grano. Ito ba? Yan o. Nakapalibot sa kanya yung kanyang grano o. Ayan o. Ayan o. Kapalibot yan. Ayan o. Kapag ginaganyan siya, para siyang yan o, para siyang pagong. Wala nga lang paa. O di kaya ibaliktad ba yata to? Parang ganyan yata. Ayan o. Ito yung ulo.
parang pagong. Ito magandang balita dahil meron ditong tumutubo na similya ng bago. Ito yung similya ng bago. Nakakatulong talaga yung mga wild animals sa pagdadala ng mga buto kahit saan. Dahil kung ating titingnan ay wala naman ditong puno ng bago. Ito ay dala lang ng mga wild animals. Ito naman ay balbaliti. Kapamilya ito ng baliti. Pero ang kanyang dahon ay magaspang. Itong dahon niya, ito ang ginagamit namin paglinis ng kaldero. Bali pang palit sa steel wool. Kasi dito sa gubat wala namang steel wool. Kaya ito ang ginagamit namin panglinis sa kaldero. Dahil ito ay magaspang. At meron na siyang bunga. Ito. Kahit yung kanyang bunga ay mayroong maliliit na mga dapaw-dapaw. At madami rin akong nakikita dito na mga similya ng ratan na laanan. Yung mga seedling ng ratan kanina na napakadami, yung ratan na laanan, ito yung purma niya kapag medyo malaki na siya. Ito ang purma ng kaniyang dahon. Iba ang purma ng kaniyang dahon, medyo mataba. Yung pasa naman at saka kalapi ay medyo matulis na parang espada. At meron din akong nakita dito na sa gayok na matinik na klase ng kahoy at sa ibang lingwahe naman ay tinatawag nila ito na balitadhan. Dito naman sa kabila, mayroong namang bubo. Itong parang niyog ang kanyang dahon. Kaya lang, mayroon na namang bunga. Ito yung dilaw. Yan. Yan ang kanyang bunga. Hindi ko nakunin yan kasi may bunga na naman. Mayroon ulit dito na bubo. Ito bubo. Kaya lang, maliit pa. Yan. Hindi ko na muna kunin yan kasi maliit pa. Ito rin kahoy na dao ay tumutubo rin ito sa area na malapit din sa tubig. May similya na dito ng dao na medyo malaki na. Ayos. Ito naman yung katawan ng anibong. Ayan, ang tinik. Napaka taas ng mga tinik at napakadami. Halos isang dangkal yung tinik. Oh. Grabe yung mga tinik. Napakataas. Meron din ditong mga malalaking klase ng Amazon. Yan o. Ito yung pinakamalaki sa kanila. Ito. Parang 4 inches yata. 2 inches na yan o. 3 inches. Yung lapad. Malalaking klase ng Amazon. Yan. Napakagandang tingnan. Meron na namang bubo dito. Yung isa, mas maliit pa yun. Ito, maliit pa rin ito. Hindi pa ito pwede kunan ng ubod. Kasi pag kunin yan, maliit lang ang ubod niyan. Pangalawang pagkakataon ko na ito ngayon na maghanap ng bubo na meron ng ubod. Yung wala pang bunga. Pero yung mga nakikita ko ay maliliit pa. At yung iba naman ay hindi pa pwede kunan ng ubod. At saka yung iba naman ay meron ng mga bunga. Kaya sa susunod na lang na ito ay pag malaki na sila. Meron ditong 5 bubo. Ito ang isa. Tapos ito yung pangalawa. Tapos ito ang pangatlo. At yun naman ang pang-apat. Maliit pa. Tapos ito yung pang-5 na medyo malaki na. Pero hindi pa rin pwede kunan ng ubod. Kasi ang ubod yan ay maliit lang. Tapos dito, ito ang daluyan ng tubig. Yan. Dito natin yan sila makikita sa mga tabi ng daluyan ng tubig.